Kausapin nga natin ito at tingnan natin kung nakababa na ng kanyang bisikleta. Si Senator JV Ejercito. Senator JV, magandang morning! Magandang morning, Kapitning at siyempre, Bok Jerry, magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay ng Dos Punto. Opo, maayos na ba yung toga ninyo? Ano ba tawag doon? Robe? Ninyo, naka-ready na ba? Meron na sila di ba, nung nakaraang taon na Senator? Tama, nasukat na namin yun at nandyan lang naman yun, nakatabi, para just in case talagang kailanganin ay nakahanda naman. Hindi ba kailangan i-repair dahil ang laki na ng ipinayat mo? Oo nga. Bok, medyo, pero huwag naman talaga siya talaga. So, tignan natin. Senator, ito kung lang, on a lighter note muna, no? Yung bang pag, hindi ba, dati medyo large ka siguro, extra large. Ano ginagawa mo sa mga damit na yun? Pinamimigay mo na ba? Yung marami po pinamigay ko, pero yung mga pwedeng i-alter, no? Alter natin. Sayang naman. Yung mga may sentimental value. Yun. Kasi marami, from double XL. Wow. Tapos ngayon, large na lang sa sabi tingnan ko mo na. nakataning, Jerry, pangarap ko na lang kung magkasya na ako sa Uniqlo kasi malita sizes ng Uniqlo. Sabi ko, kumasya na ako sa Uniqlo, happy na ako ngayon. Kahit dahil sa Uniqlo, ay kasya na tayo. Oo nga. Tama. So, kung nag-double XL ka pa pala? Oo, dati, almost 113 kilos nung winaya ko sa Vios Cup. That's about 248 to 50 pounds. Oo, tapos ngayon? Ngayon, nasa 91 kilos. So, at least, na. Malaki na nabawas. Grabe. 15 kilos ang nawala. So, mas magaan ka na ngayon kay Senator Jinggoy? Ganun ba? Dati. Talagang doon ikukumpara. Okay. Papayat din naman yata. Papapayat din, ano. Okay, nag-caucus na raw kayo, nag-meeting na raw kayo at pinaghahandaan na ninyong mabuti itong impeachment, Senator? Actually, nagpatawag si SP noon, pero hindi naman specifically sinabi po yung yung agenda. Kaya kasi matagal kami on break, so kumbaga parang siguro updates lang at ang sinabi, nabanggit lang in passing, no? Nabanggit, of course, yung pakiusap na sana mapirmahan na rin yung Blue Ribbon Committee report. Yung mga hindi pa pumipirma, tapos soft na pakiusap, no? Tapos nabanggit na rin yung kung sakasakali ang tingin kasi niya na pag-usapan, sa tingin niya mukhang magpo-progress at mukhang isusulong talaga sa Senado yung sa Kongreso yung impeachment at mukhang makakarating sa amin. Ang sinabi lang niya maghanda tayo, no? Yun lang ang sinabi, just in case na talagang umabot sa atin. Hindi naman parang ang dating siguradong aabot talaga sa Senado, kundi just in case. Hindi naman, pero parang sabi niya mukhang doon na rin pupunta dahil pakiramdam niya talagang mukhang sa kabilang kamera mukhang talagang ipapasa nila at mukhang i-forward na ito sa Senado. Yung articles of impeachment, ano? Kayo naman dyan dahil sa araw-araw, nakaharap din kayo sa abogado, para na rin kayo mga abogado. Ano mga preparations ba yan pagka ikaw ay Senator Judge? Well, ang lang dito, katingin, Jerry, una-una, sabi ko nga, kahit na whether you are for it or not, ako kasi, ang pananaw ko ngayon, yung crisis nating pinagdaraanan parang itong pandemya na uncertainty ito, sana malagpasan muna natin, pero otherwise yung accountability naman hindi natin pwedeng pabayaan, no? At nasa atin po, it's our solemn duty as senators to convene as an impeachment court kung talagang ma-forward sa atin yung articles of impeachment. Ang paghahanda siguro katuloy Bok Jerry ay siyempre kumakausap tayo ng mga pwedeng maging consultants, no? Dahil hindi naman tayo abogado. Siyempre ibang linyahan po itong impeachment, no? So may makakausap tayo na maaaring kunin namin as consultants, no? During the duration of the
impeachment court kung sakasakaling ito ay mag-convene nga. Mm. Well, doon sa caucus o doon sa meeting ninyo, ano ba tawag doon? Pwede bang may ginawa ba kayong parang mock election o decision? Nagbilangan ba kayo na ilan ang pabor? Meron bang informal na ganon? Actually, hindi ko nakarating pero binalita lang sa akin ni Senator Gatchalian, yung update. At meron po kasi akong engagement that time, no? Pero galing po ako ng Bacolod, no? For the festival, hindi ako umabot sa flight, delay ng konti. Pero ang sabi lang niya, wala namang lahat soft na lahat po ay wala namang certainty. Ika nga, kumbaga, tapos wala ring hindi naman nagbilangan or wala namang instruction specifically na dito tayo, no? Talagang sinabi lang daw ni Senate President Soto ay maghanda lang, no? Mukhang darating sa atin ang impeachment. Ang hatian ngayon sa House ay sa Senado ay ayan kayo majority, tapos on the other side ay yung minority. Hindi ba pro Sara, anti Sara 'yon? Well, kung titignan yung hatian, medyo talagang 15, manipis, no? 15-9, sa ngayon ang composition. Pero siguro, hindi natin maano yung linyahan kasi when we convene as an impeachment court, dapat man ang namin, senator judges kami, dapat impartial, no? At ako naman, personally, sabi ko nga, talagang just like dito sa floodgate scandal, no, na maraming tatanong, ba't hindi ka pero sabi ko, nakukulangan pa ako dahil wala yung mga contractors. Hopefully, ito na ang sagot, no? With Saldico, development, speaker ngayon. Pero going back to the impeachment, tignan ho natin, no? Yung proceedings. Pag nag-commit kami sa impeachment court, yung pong mga ebidensyang ipakikita. So, mahirap magbilangan sa ngayon dahil sabi ko, magiging bias kami kung sakasakali magsabi kami. At wala namang instruction. Hindi, sir, sa liderato, wala namang sinasabing nagtatanong din kung saan kami pabor o hindi. Sabi nga nila, itong impeachment ay hindi naman purely legal, kundi kombinasyon ng legal at political process po ito. Tama ba yung understanding namin, Senator JV, na ang magiging pasyan nyo pa rin at the end ay kung ano yung ebidensya na ihaharap sa inyo? Tama po. Tama ka, Katunying, no? Ang impeachment ay hindi lamang legal process, no? It's a combination of both legal and political, no? So, marami kang i-consider talaga, no? Of course, accountability is number one, pero overall, nakakatulong ba ito sa bayan? In aid of legislation, of course, looking forward, no? Paano ba natin may iwasan yung mga ganitong mga anomalya, no? Hindi lang itong tungkol sa impeachment, pero siguro same goes with itong pinakamalaking corruption scandal sa history, Katunying, yung flood control. Yung flood control scandal, no, na hindi rin, sa akin po, dapat po talaga, may managot na talaga po. Dahil pera ho ng taong bayan po ito, no? Dapat, we welcome itong mga nangyayaring developments, pero ano man ang mangyari, kung sino man tumindig dito, kung magsabi ng nalalaman nila, still they have the accountability pa rin dahil sa kanila pong may pananagutan pa rin sila sa kanila pong ginawa. Hindi ho kayo kompleto pa Yun ang tinitingnan dyan. At wala si Senator Bato. May latest na ba? Nag-text ba o nag-miss call na ba? Tumawag na ba sa inyo si Senator Bato? Wala pa, Boss Jerry. Kaya nga po, ako I have to admit, pinipressure ako ng mga iba't ibang grupo. As chairman of the ethics committee, kaya lang sabi ko, we have rules, no, that we have to follow, no? May procedure to. Ang korte nga, kung magdesisyon, minsan inaabot ng taon dahil meron talagang sinusunod na proseso yan. Gusto man nating unahin yung sikat na issue, yung mainit na issue, kaya lang, dapat natin according to the rules of the committee and rules of the Senate. Kaya naging patakaran ko, first in, first out po tayo kung ano po yung pinakaunang
kaso final, yun po ang Oo. unahin. Kaya lang, tulad ng halimbawa, yung kay Senator De La Rosa, na pag-usapan na rin lang natin, marami ang nagpe-pressure na hindi siya pumapasok, ganyan-ganyan. Dapat unahin aksyonan. Kaya lang, nasa pang-5 pa ho yung kaso niya, pang-4, pang-5. So, Layo pa pala. Maraming malayo-layo pa. Oo. Ang isa pa, yung legal impediment dito, wala ho sa Senate rules yung no work, no pay. So, Yun na nga. Opo. Oo. So bago ho kami maka-aksyon at siya po yung ma-sanction under the Ethics Committee, kailangan i-amyendahan pa yung rules ng Senado mismo, and we are on break. Masisimulan lang yan, magagawa lang yan pagkabalik namin sa plenaryo para amyendahan yung rules Yun ng nga, Senado mismo. yun nga problema, talagang proseso eh. Senator JB. Pero dahil tayo naman ngayon nasa period of national emergency, hindi ba pwedeng parang kumilos din na with urgency ang Senado tungkol dyan? Lalo pat kahit dun lang sa punto, Senator JV, na nakakahiya Nakakahiya sa mga tao, sa mga pangkaraniwang Pilipino, sa mga empleyado ng gobyerno. Sabi nga namin kanina dito, malate lang, binabawasan ka agad, minememohan ka agad, Lalo na sinususpend ka agad. Lalo na yung ganito na mula noong November. Ano ba yon? Hindi ba awol na yon? Nag-leave ba siya? Kaya nga po, Kapiteng Boc Jerry, no, dahil yung sabi ko, kailangan natin sundin yung proseso. And nakausap ko rin ang Majority Leader natin, si Senator Mig Zubiri and Senator President Soto, na sabi ko, kailangan ho natin amyendahan. At sabi nila, sige, natin, i-agenda na natin yung amendment na rules para nga po maisama ito. Kaya lang, kaya nga po, ako po, personally, si Senator Bato de la Rosa, kasamahan ko po yan, nakakasama ko rin Sa ride. motor yan, ride ko yan. Kaya nga, as chairman of the Committee on Ethics, alam ko yung prosesong mahaba at matagal, ay ako'y nakikiusap, nag-a-appeal po sa kanya na unahan niya na po, no, na sana i-forgo niya na, i-waive niya na po yung kanyang salaries and allowances habang siya po ay naka-extended, sinasabi natin dahil hindi po siya physically present. So ito naman i-apila, no, sa kanya para ho at least who knows, baka hindi na natin mag-go through the ethics proceedings kung Kung siya na mismo. Kung siya na mismo ang mag-voluntary i-waive niya yung kanya pong salaries and allowances. So, yun po aking nakiusap bilang kasamaan, bilang kaibigan at karide at siya lalo na bilang chairman ng Ethics Committee para maging madali para sa lahat ay pag-isipan po nila, no, ng kampo nila na maaring mas magiging magaan sa lahat, no, kung ipo-forgo nyo na tama ko kayo na unfair naman po doon sa mga ordinaryo nagtatrabaho na maliit lamang, ma-absent ay talagang Kaltas ka agad. Yung po ako sinusap ko lang naman po ito at apila kay Senator De La Rosa. Senator, last na lang po from my end. Paano po nagpa-function yung kanyang opisina? Nakabukas pa po yan. May mga empleyado po siya. Kung wala po siya, ano po ang diskarte? Meron pa ba silang na-contribute sa Senado? O kaya naman, pwede ba isara na rin muna yung opisina niya at i-absorb na lang ng ibang mga opisina ng Senado o kaya ng ibang mga admin offices diyan sa Senado, yung mga staff niya? Well, yan ay, siguro yan ay pag-uusapan, pero ang alam ko, sabi ko ng kanyang chief of staff, no, minsan nakausap ko nung bago kami mag-adjourn, sila naman daw ay functioning, nakapagpapasaparan naman daw sila ng mga resolution at ibang mga panukala, no, even in absentia. At tapos, sinabi nga niya na yung salary nga ni Senator De La Rosa, dinodonate na lang daw nila po, no, sa ngayon, sa mga scholar, no? Pero sabi ko, pero overall, sabi ko, mas maganda ho siguro, pakisabi nila, pinarelay ko na rin yung aking idea na kaysa
pagdaanan pa natin itong prosesong hindi sa ethics, baka mas magandang mag-voluntary na rin po. Oo. Senator De La Rosa po. Pwede nyo bang i-disclose, Senator JV, kung magkano sweldo ni Senator Bato? Parehos ba kayo? Baka naman mas malaki sa kanya. Malaki pa rin kanya. Magkano, Senator? Ano po kasi sa Senado naman po kasi wala naman ng majority o minority. Kung ano po nakukuha ng minority, pareho po ang aming sahod, allowances. Pwede ba natin banggitin yon, Senator? Oo naman. Siguro nakukuha namin basic namin siguro ba almost total mga 100,000-200,000 a month. Kaya lang, 200. Yung malaking tanggal. Pero alam nyo, Mok Jerry, Katoling, kami, trabaho din namin after nung trabaho sa plenaryo, yung Thursday to Sunday usually, trabaho namin para mag-ikot yan sa mga constituents. So, naimbit na kami sa iba't iba doon. Buska agad yun. Ako, isang biyahe talaga yun. Yung 100,000 sa isang araw po lang po. Isang gusto po yun. No? So, para lang idea, napakamahal mo ng gastusin mo ngayon sa lahat. Lalo, tumaas po ang mga airline fee at lahat, gasolina. So, yun po. Kaya, mukhang malaki po ang aming sweldo. Pero sa totoo lang, isang biyahe lang po. Dalawang biyahe lang ay ubus kagad po yun. Senator JB, salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Thank you, Bok. Salamat po. Senator JV Ejercito.